Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang aming magampanan, ang kasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal, upang kami pagindapating magkamit ng ibinungan nitong kapatawaran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ang lingkod ko. Sa pamamagitan mo ang kadakila ay dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may tinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako pinanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maglingkod niya, upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita, at sila ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa panunumbalik sa mga Israelitang lalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lamang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagapin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ay mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-ingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang.
Kaya naman ikaw, poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako iyong tinuruan, hanggang sa ngayon sinamsambit ang gawa mong hinahangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Pupuri kami sa'yo, Hari namin Yeso Kristo, masunurin kang podero, sa katubusan ng tao, hain sa krus ng buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulimihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang may sawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis na. Gabi na noon, pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, "Ngayon, mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman na maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Ang mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaw kang manok, ikatlo mo akong itatatwa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Mainit na umaga. Mabanas. So welcome po sa Pambansang Dambana ni Saint Padre Pio, na ang bawat isa sa inyo siguro ay may daladalang panalangin ng pasasalamat at mga idinudulog sa pamamagitan niya. At sa araw na ito, sa ikatlong araw ng ating mga mahal na araw, Martes Santo. Kailan nga ba nagsimula ang ating mahal na araw? Noong Sunday, Linggo ng Palaspas. At ngayon, itinuturing itong mga mahal na araw. Mahal dahil hindi lamang si Jesus
ang nagbigay ng kanyang buhay para sa ating lahat, sa katubusan ng ating mga kasalanan. Pero tayo din, gawin din nating mahal ang mga araw na ito bilang pakikisa natin, no, sa mga kwento, no, simula nung linggo hanggang ngayon. Sana masubaybayan natin ang kwento ng pasyon ng ating Panginoon hanggang sa dumating ang araw ng linggo, ang muling pagkabuhay, ang Easter Sunday. O kayo bang narito ngayon? Kung nasimulan nyo nung linggo, matatapos nyo baga hanggang linggo pa rin ng muling pagkabuhay? Meron bang makakapagtapos? O baka naman ang marami na sa inyo ay nakabook na sa mga bora, no, sa outing, o di kay out of the country, at kalilimutan na itong mga susunod pang mga araw. Sana hindi ganon, no? Sana palagi tayong magbigay ng pagkakataong maipakita din natin ang pagmamahal na ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Mga kapatid, sa araw na ito, narinig natin kung paano ipagkanulo, paano ipagtatwa ng ilan sa mga alagad o dalawa sa mga alagad ng ating Panginoon siya. Kayo po ba na narito ngayon, kung tatanungin ko kayo, naranasan nyo bang mapagtaksilan? O kayo ay ipinagkanulo ng ibang tao, tinraidor? Lalo pa ng mga taong itinuturing nyo na mga kaibigan, mga malalapit sa inyo. May mga nakaranas pa buwan niyan sa inyo dito. O baka naman kasama nyo ngayon. Ano yung pakiramdam kaya kapag pinagtaksilan ka? Kapag pinagkanulo ka ng ibang tao? May nakaranas na ba sa inyo nito? Of course, matutuwa ka. Matutuwa ba kayo? Of course. Kapag ginawa yan sa inyo o ginawa sa atin, malamang magagalit ka. Maiinis ka. At minsan nga sa sobrang galit, kung ano-ano pa ang masasabi mo, maisusumpa mo yung tao na yon. Dahil sukdulan, ang galit, after na magtiwala ka, tatraidoring ka. Ipagkakanulo ka. Pagtataksilan ka, kaya nakakadismaya ang isang taong gumagawa nito laban sa iyo. Nung pagtaksilan si Jesus ni Judas Iscariote, ang pakiramdam ni Jesus ay hindi ganoong kaganda. At malamang, hindi rin maayos ang pakiramdam ni Jesus nung siya'y itatwa ng isa pa rin niyang alagad, si Pedro. Not just once, not just twice, pero ilang beses. 3 beses na itinatwa ni Pedro ang ating Panginoon. Pero you know, sa kabila ng mga pagtataksil, sa kabila ng mga pagkakanulo na ginawa ng mga alagad sa ating Panginoon, pinatawad pa rin ni Jesus ang kanyang mga alagad na ito. At kung inyong matatandaan, habang nakabayubay ang ating Panginoon doon sa krus at malapit ng malagutan ng kanyang hininga, sinabi ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, ang katotohanan na kapag tayo ay pinagkakanulo, kapag tayo'y pinagtataksilan o itinatatwa ng mga taong hindi natin inaakala na maaaring magawa sa atin, ay isang bagay
na tunay na napakahirap tanggapin. Hindi po ba? Subalit ganun talaga ang buhay. That's life. Minsan, yung inaakala mong kakampi, yung minsan, akala mo'y totoong kaibigan mo, minsan, yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, ay siyang minsan na magtataksil at magkakanulo sa iyo. Malungkot mang isipin, pero nangyayari yan sa maraming pagkakataon. Subalit ganyan ang marami sa atin. Kapag tinutokso na tayo ng demonyo, ang dali-dali na nating yakapin, ang magtaksil, ang magkanulo, ang magtraidor, at magtatwa ng ating kapwa. Halimbawa po na lamang sa sakramento ng pag-iisang dibdib o yung kasal. Sino dito ang may magkasamang mag-asawa ngayon o may asawa? Ayan. Sana wala rito yung makailang beses ng pinagtaksilan, yung banal na kasunduan o yung sacred vows dahil sa mga panandaliang kaligayahan o yung pagiging mahina sa tukso na hindi na naiisip o hindi na naalaala ang magiging malaking kahihinatnan nito na siyang maaaring sapiti ng isang relasyon. Maraming mahina sa sakramentong ito ng pag-iisang dibdib. Nagtataksil. At sana wala rito ni isa man sa inyo ang may ganitong pag-uugali at gawain. Alam nyo, sa totoo lang mga kapatid, yung betrayal o yung pagtataksil ay nagsisimula lamang yan sa ating mga isipan. Kapag lagi-laging laman mo o laging laman ng isipan mo yung itsura o imahe ng isang tao na nakaka-attract sa iyo, tuluyan ka ng mahuhulog. Tuluyan ka ng bibigay para mapagtaksilan mo ang taong ito. At gayon din, yung pagtataksil, pagkakanulo, ay hindi lamang ginagawa ng isang individual lamang. Ito ay isang gawain na itinatanim na ng demonyo sa isipan ng mga tao. Kung kaya't kapag ang tao ay mahina ang pananampalataya, mahina ang faith kay God, malamang madali itong mapapasuko ng demonyo, malamang madali itong madadala ng demonyo sa kanyang mga balakin, sa kanyang mga plano, hanggang sa tuluyan na siyang masira at manira ng kapwa. My dear friends, nang bigkasin ni Jesus, habang nakabayubay sa krus, ang mga katagang ito, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi lamang ito tumutukoy o tinutukoy ni Jesus. Ang mga nagtatatwa at nagtaksil sa Kanya habang siya'y naghihirap. Ang tinutukoy ni Jesus ay tayong lahat na narito ngayon. Tayo na madaling magpadala sa panunukso ng demonyo. Na kahit ang ating mga gawain na ukol sa pagpapabanal ay naisasantabi natin upang tayo'y magtaksil sa ating katapatan at pananampalataya kay Jesus. Na isasantabi, na ipagpapalit sa mga panandaliang kaaliwan ng pagtawag ng mundo sa atin. At yan yung pagtataksil, pagkakanulo,
na ibinibigay natin. Kung tutuusin, kokonti pa tayo ngayon sa araw na ito. Nasa na ang marami nating mga kapatid? Ando na, nagkakaroon na ng kasiyahan, nagpa-party-party na, kung saan-saang mga beach, ilog, mga resort, sa ibang bansa pa ang iba, sana all, Ano yung ginagawa? Nagpadala sa panunukso ng demonyo upang talikuran ang mga mahal na araw na tulad na ito. Hindi ba't pagtataksil yan? Pagkakanulo? Mga kapatid, ngayong Martes Santo, pag nilayan natin ang napakaraming pagtataksil na nagawa natin sa ating Panginoong Hesus. Ang maraming pagtataksil na dapat humihingi tayo ng awa para sa kapatawaran at kagalingan mula kay Jesus. At ganun din, mapatawad din tayo ng mga taong minsan o lagi nating pinagtataksilan. Humingi tayo ng awa at sana ang biyayang ito ng makapagpatawad at magpatawad ay may pagkaloob sa atin ng ating Panginoon upang yung ating pagkakanulo at pagtataksil ay mabigyan ng kapayapaan. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala ng aming Magstayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin. Ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mo ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan.
Siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At na pang-araw sa ilang, utumuhawang iyong naranasan sa dinanas mong kahirapan. Oo, nais kitang damayan. Apat na pong araw sa ilang, sinubok inakit ng tampalasan sa tukso mong nalagpasan. Oo, nais kitang tularan. Panginoon, iyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayuno't pagdarasal. Ngayon nga sa apat na pong araw, tungo sa Kalbaryo tinasal.
Diyos ng aming kasalanan, sa pis ng Berheng mahal. Oo, nais kitang tamayan, Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, iyong pag-asa. Lahat lang ang masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal. Ngayon na sa 40 araw. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalunawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya funeraria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.
nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Vandal ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ngayon po ay taon ng Jubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyahan naming magpatatak na inyong mga Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Jubileo, ang paliwanag tungkol sa indulensya plenaria, at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga panlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Jubileo. Ikaapat, may pagpapakumpisal po tayo ngayong mga mahal na araw sa main church mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at mula 1 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari pong pakihawakan ang mga pabibendisyon, mga imahe, rosaryo at mga dasalan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga pangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ama, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung nanguna ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung nanguna ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli magandang umaga po. Mag-ingat kayo sa inyong mga pag-uwi. Maraming salamat po.